going forward, ano ba mga bagay na dapat nating kapulutan ng aral sa martial law? Unang-una, natin, violence will never solve anything. Makikita naman natin sa panahon ni Marcos, napakarami ng mga namatay na tao, napakarami ng mga nabiktima ng martial law. Pero saan napunta yung violence na yan? Anong dinulot ng violence na yan? Walang ibang dinulot yung violence na yan, kundi another form of violence, another form of anger, and of course, it left a permanent scar dun sa mga tao na naapektuhan nung violence na yan. Diba? Pangalawa, ang ating government should be for the people, by the people. Hindi tayo pwede magkaroon ng government na for the selfish interest lang ng kakaunti or ng mga nakaupo sa pwesto. The government is here, the military is here, the police is here, simply because they are for the service of the people. Kaya nga tinatawag silang public servant, di ba? Kaya it's very important for us to remember that the government is an institution that gives service to the Filipino people. Okay? So, ngayon naman, in terms of sa divisiveness, sa political divisions na naganap sa atin because of the many issues surrounding martial law, Marcos, and then yung kanilang mga critics and supporters, of course, napakarami ng debate, napakarami ng usapan. Kaya, kung titignan natin, ano ba dapat nating gawin as a student, as a Filipino? Itong lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko. It is very important for us to see na hindi natin dapat sayangin yung opportunity to help our government. Sa papaanong paraan? Unang-una, kapag nakikita natin na mabuti ang ginagawa ng ating pamahalaan, let us help them, let us encourage them, let us reinforce them, and even participate dun sa kanilang ginagawa. And of course, as a responsible citizen, kapag may nakikita tayo na mali na ginagawa ng ating government, it is our duty, and of course, it is our right na mag-complain at i-lead yung ating government papunta sa tamang paraan, sa tamang daan. Hindi porket nagrereklamo ka, reklamador ka lang. It's just like you wanted the government to be put on the right path. Because of course, kung magpe-fail ang government, magpe-fail din ang taong bayan, magpe-fail yung bansa natin. So, walang masama sa paghingi ng better service sa ating government because of course, it is part of politics, it is part of it is part of the way of life na dapat na meron tayo. We should always help the government to always stay on course. Because of course, syempre, we are a part of the government. Well, in fact, we are the government, di ba? So, kaya kung titignan natin, huwag lang tayong masyadong magpa-align sa kung ano-anong mga political preferences na yan, DDS, pro-Marcos, anti-Marcos, dilawan, pulahan, mga ganyan-ganyan, whatever. Kung titignan natin, dapat ang ilalagay natin ng interest at bibigyan natin ng importansya, of course, is yung pagiging nating Pilipino. Huwag tayong maging dilawan, huwag tayong maging DDS, Marcos, ganito, ganyan-ganyan. Let us be a pro-Filipino. Ilagay natin ng interest ng ikakabuti ng ating mga kapwa Pilipino. So, with that, I hope that you have learned something for this session. And if you have any questions, if you have any comments, feel free na magsabi sa akin and I will try my best to answer those questions. So, with that, thank you once again and take care of yourselves, take care of each other. This is your Prof Next Door and see you around. Thank you very much.